MT Novel Story. Kabanata 3301. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Dumating. Ang unang lobo ay tumakbo sa pampang sa gitna ng Xian River, at pagkatapos ay tumigil. Nasaan ang bagay? Laminggalinga si Lu Chen sa paligid, maliban sa ilang ulo ng unggoy na nanunood sa fairy forest sa hindi kalayuan, naroon lamang ang kalmadong dumadaloy na ilog at ang magulong damo sa pampang, wala nang iba, ni isang anino ng anumang puno ng prutas na itim na musk ang dumating. Sa ilalim ng ilog, tinulak ng unang lobo ang ilog ng engkanto, at pagkatapos ay sinabi, gayunpaman, kailangan mong hintayin na dumating ang amo ng unggoy bago ka makababa. Ang bagay na iyon ay medyo malalim. Ngumiti si Lu Chen, hindi nagulat. Sapagkat, ang lugar kung saan tumubo ang puno ng prutas na itim na musk noong nakaraan ay nasa ilalim din ng tubig. Mula sa puntong ito, ang lahat ng mga puno ng prutas na itim na musk ay lumalaki sa ilalim ng tubig, hindi sa lupa, kaya hindi nakakagulat na sila ay naging bihirang kayamanan. Pagkatapos, tumalon si Lu Chen sa likuran ng lobo at pumunta sa ilog upang galugarin ang tubig upang makita kung sulit ito. Sayang nga lang ang ilog dito ay walang espesyal na enerhiya, isa lang itong ordinaryong fairy river, at ang lana ay walang halaga. Ang tanging espesyal na bagay ay ang fairy forest na ito ay matatagpuan sa isang malayong lokasyon, at ang maliit na fairy river na ito ay mahusay na nakatago, at imposibleng matagpuan ito nang hindi pumapasok. Pagkatapos maghintay ng isang buong stick ng insenso, ang matandang fairy monkey at ang matandang fairy elephant ay nagmamadaling lumapit, mas mabagal kaysa sa lobo. Ang Shaoxian River ay napakaliit para makapasok ang matandang engkanto na elepante, at ang lobo ay hindi kwalipikadong pumasok. Tanging ang matandang fairy monkey lamang ang umakay kay Lo upang lumubog. Sa ilalim ng Fairy River, 10-10 talampakan ang lalim nito, at maraming bato sa ilalim ng ilog, na mukhang magulo. Ang matandang fairy monkey ay pamilyar sa kalsada, at hindi nagtagal ay nakakita ng isang butas ng tubig sa gilid ng ilalim ng ilog, at inakay si Lu Chen na sumisid sa butas ng tubig. Ang butas ng tubig ay hindi masyadong malalim, at pagkatapos lamang ng halos 100 talampakan ng pagsisid, ito ay natapos. Ngunit si Lu Chen ay may mayaman na karanasan dito, hindi niya inisip na ito na ang katapusan, at nanguna upang sumisid sa dulo at lumutang. Tamang-tama, sa sandaling siya ay lumutang, nakakita siya ng isang malaking kuweba, at agad na nakita ang itim na puno ng prutas na musk na tumutubo sa yungib. Gayunpaman, bukod sa puno ng prutas na itim na musk, mayroon ding ilang mga unggoy sa tuktok ng ika-9 na ranggo na nagbabantay ng mabuti. Babarilin at papatayin ang sinumang walang katuturang nilalang na papasok. Sa sandaling lumutang si Lu Chen, ang mga unggoy na iyon sa tuktok ng ika-9 na ranggo ay sumugod ng nakabuka ang kanilang mga ngipin at mga kuko, handang patayin sila. Ngunit nang malaman nilang paparating na rin ang mga lumang fairy monkey, ang 9 na antas na pig fairy monkey ay biglang tumigil at hindi inatake si Lu Chen. Kung ang matandang fairy monkey ay bumagal ng kaunti, natatakot ako na hindi si Lu Chen ang naaksidente, ngunit ang mga fairy monkey na iyon na mamamatay sa kuweba. Tingnan mo, sapat na ba ang puno ng prutas na itim na musk? Ang matandang fairy monkey ay umahan mula sa tubig, itinuro ang ilang itim na musk fruit tree sa kuweba, at tinanong si Lu Chen sa ganitong paraan. Halos sapat. Tiningnan ni Lu Chen ang 4 na puno ng prutas na itim na musk na tumutubo ng masigla sa yungib. Mukha siyang kalmado sa panlabas na anyo, ngunit tuwang-tuwa siya sa kanyang puso. Akala ko may 3 halaman, hindi ko inaasahan na 4. Pala ang halaman, na lumampas sa budget. Ang mas maraming black musk fruit trees, mas maraming black musk fruit roots, at mas maraming black musk elixir ang maaaring pinuhin. Siyempre, ang black musk elixir ay walang silbi sa kanya, ngunit ito ay may malaking pakinabang sa walang kamatayang mga hayop. Pinamunuan niya ang hukbo na magsanay sa lupain ng walang kamatayang mga hayop, kaya natural na umaasa siya na magkakaroon siya ng isang batch ng black musk elixir sa kanyang kamay, na maaaring magamit upang bilhin ang mga immortal na hayop kung kinakailangan. Kung hindi, walang silbi ang pagkakaroon ng anumang bargaining chip sa kamay, at maaaring hindi ligtas na manatili sa itaas na bahagi ng mga bundok, pabayaan ang grupo ng mga walang kamatayang hayop na magtrabaho para sa kanya. Mayroong 4 na puno ng prutas na itim na musk, kaya hindi sapat.
Tinitigan ng matandang fairy monkey si Lucien na may pagdududa. Hayaan mo muna akong suriin. Pumunta si Lucien at tiningnan ang mga ugat ng bawat puno ng prutas na itim na musk, ngunit ang resulta ay nagulat at nagpasaya sa kanya. Ang bawat puno ng black musk deer ay may higit sa 10 ugat ng prutas, ang pinakamababa ay 12, at ang pinakamarami ay 18. Ang bilang ng mga ugat ng prutas na itim na musk ay lumampas sa kanyang inaasahan. Paano? Ang mga ugat ng prutas ng 4 na puno ng prutas na itim na musk ay nagdaragdag ng marami, tama ba? Maaari mo bang pinuhin ang 30,000 9 gorgeous black musk elixir? Nang makitang maulap at hindi sigurado ang mukha ni Lucien, mabilis na nagtanong ang matandang fairy monkey. Ang ugat ng itim na musk fruit ay sapat na. Ito ay ganap na walang problema upang pinuhin ang itim na musk elixir na may pangkalahatang mga pattern ng tableta. Maaari kong pinuhin ang 50,000 sa kanila para sa iyo. Kumunat ang noo ni Lucien, nagkukunwaring medyo mahirap, at sinabing, ngunit ang pagpino ng Jexuan Black Musk Elixir ay ang pinakamataas na kalidad na elixir, medyo mahirap itong pinuhin, at medyo mataas ang rate ng pagkabigo, hindi ko alam kung paano ay refine, hanggang dulo. Maaari ba itong umabot sa 30,000? Walang ordinaryong Black Musk Elixir, tanging ang pinakamataas na kalidad na Jexuan Black Musk Elixir. Matigas ang mga mata ng matandang fairy monkey, gusto niya lamang ang pinakamahusay, at ayaw ng anumang mas mababa, at sinabi niya, kailangan mo lang gawin ang iyong makakaya. Kung talagang hindi ka makakagawa ng 30,000 piraso, 29,000 piraso ay ayos lang. Ayos lang, gagawa ako ng alchemy on the spot, pwede ka nang lumabas. Gaya ng sinabi ni Lucien, inilabas niya ang Jiwendan furnace at isa-isang inilagay sa lupa. Ang matandang engkanto unggoy ay sumunod din sa kasunduan kay Lucien, at kaway ng kanyang kamay, inakay niya ang mga unggoy na nagbabantay sa puno at sumisid sa kuweba ng tubig. Lalabas na ang Firefox, may gagawin pa tayo. Kinuha ni Lucien ang Firefox mula sa magulong butil, at kasama niya, pininom niya ang 9 gorgeous black musk elixir. Isang tao at isang fox ang nagsama-sama upang gumawa ng alchemy, dibisyon ng paggawa at pagtutulungan, ang bilis ay mas mabilis kaysa sa isang tao. Pagkalipas ng 3 araw, ang lahat ng mga ugat ng itim na musk fruit ay naubos, at sa kabuuan ay mahigit 60,000 9 gorgeous black musk elixir ang napino, na higit pa sa inaasahan. Ngayon, marami na akong chip sa kamay ko. Sa hitsura ng kagalakan sa kanyang mukha, ibinawas ni Lucien ang 30,000 piraso ng Jexuan Black Musk Elixir, at ang natitira ay ituturing na kapakanan ng matandang fairy monkey at matandang fairy elephant. Nang umahan si Lucien mula sa ilalim ng ilog, ang matandang fairy monkey at ang matandang engkanto na elepante ay agad na sumalubong sa kanila, at matagal na silang naghihintay sa pampang. Paano? Magkano ang pino? Ang matandang engkanto unggoy at ang matandang diwata na elepante ay nagpaligsahan upang magtanong. 32,800 piraso. Direktang inilabas ni Lucien ang 2 malalaking fairy barrels, na puno ng black musk elixir, bawat isa ay maganda, na naging dahilan upang ang mata ng matandang fairy monkey at ang matandang fairy elephant ay magmukhang sakam sa lugar. Higit sa 30,000 piraso. Ang ganda talaga. Tuwang-tuwa ang matandang engkanto unggoy at matandang elepante, iniunat ng isa ang kanyang kamay at ang isa naman ay nagunat ng ilong para makuha ang 3 malalaking bar isles ng engkanto. Anong nagmamadali, ang mga bagay na ito ay pag-aari mo, at walang sinumang aagaw sa iyo. Gayunpaman, dinala ni Lucien ang 2 malaking fairy bucket sa likod niya, hinayaan ang matandang fairy monkey at ang matandang fairy elephant na mapunta sa wala, at pagkatapos ay sinabing, natapos ko na ang mga bagay na gusto mo, kaya paano ang mga bagay na gusto ko? Ano ba ang pagmamadali mo? Nahanap ko na ang bundok na gusto mo, at siguradong mabubusog ka. Binigyan ng matandang diwata si Lucien ng isang blankong tingin, at pagkatapos ay galit na sinabi, sa pinakamalalim na bahagi ng itaas na bahagi, mayroong isang bundok na napakatahimik, at walang engkanto o hayop ang makakagambala sa iyo. Napakatahimik, ibig sabihin malayo, pero wala akong pakialam doon. Tinitigan ni Lucien ang matandang engkanto na elepante, at sinabing, nandito ako para magsanay sa pag-iisa. Iniisip ko lang kung gaano karaming immortal na enerhiya ang mayroon.
Huwag mo lang akong bigyan ng nasirang pick na may kaunting immortal na enerhiya. For the sake of refining more than 2,000 pills, I will reward you with a bonus. I will bring you there personally, tapos makakapili ka ng bundok mag-isa. Okay lang ba? Sabi ng matandang engkanto na elepante. Gumawa ka ng deal. Tumawa si Luchen, at itinulak ang dalawang malalaking fairy barrel pasulong, ipinasa ang mga ito sa matandang fairy elephant at sa matandang fairy monkey. Supreme Cultivation Secret Author, Mufeng Lai. Kabanata 3302. Ang matandang engkanto elepante at ang matandang engkanto unggoy ay tumingin sa dalawang malalaking balde ng elixir, at ang mga ngiti sa kanilang mga mukha ay halos mamulaklak. Tulad ng sinabi ni Luchen dati, ang 9 Gorgeous Black Musk Elixir ay mahirap pinuhin, at posibleng ang bilang ng pagpino na wala pang 30,000 piraso ay nakapaghanda sa kanila ng pag-iisip. Ibig sabihin, hindi mahalaga kung walang 30,000 piraso, hanggat pinipino ni Luchen ang higit sa 20,000 piraso, halos hindi niya ito matatanggap. Gayunpaman, nagpino si Luchen ng labis na halaga na talagang ikinagulat at ikinatuwa nila. Higit sa 30,000 9 Gorgeous Black Musk Elixir. Maaari itong gumawa ng maraming mga fairy beast sa tuktok ng ika-9 na antas na makapasok sa ika-10 antas. Ang dalawang grupo ng mga fairy elephant at fairy monkey ang higit na makikinabang dito. Matapos ang halos kalahating stick ng insenso, ang matandang engkanto na elepante at ang matandang engkanto unggoy ay natapos ng magbahagi ng pagnakawan, at si Luchen na ang kumuha ng bundok. Ang matandang engkanto na elepante ay nakakuha ng malaking benepisyo, at siya ay nasa isang partikular na masayang kalagayan. Hinayaan lang niya si Luchen na sumakay sa likod nito, at personal na kinuha si Luchen para tuparin ang pangako. Pagpunta sa kanluran, hindi ko alam kung ilang daang milyong milya, ang layo mula sa pangunahing teritoryo ng ika-9 na antas ng Peak Fairy Beast, at sa wakas ay nakarating sa pinakamalayo na lugar sa itaas na bahagi ng malaking hanay ng bundok. Mayroong hindi mabilang na mga bundok dito, ngunit kakaunti ang mga immortal na hayop. Ang pangunahing dahilan ay ang isyu ng walang kamatayang enerhiya. Kung ikukumpara sa pangunahing site sa itaas ng Agos, ang immortal na enerhiya dito ay malinaw na mas mababa, at hindi ito tinatanggap ng mga mapagmataas na ika-9 na antas na peak na immortal na hayop, kaya natural na walang immortal na hayop ang naninirahan dito. Ngunit narito palagi ang itaas na bahagi ng malaking hanay ng bundok, gaano man kalubha ang walang kamatayang enerhiya, ito ay palaging mas malakas kaysa sa gitnang abot. Gusto ni Luchen na maghanap ng mas tahimik na lugar para magsanay. Mas mabuti kung walang immortal na hayop na naninirahan sa malapit, kahit na ang walang kamatayang enerhiya ay mababa, ayos lang, kaya pagdating niya dito, agad siyang nahulog dito. Nang makitang nagustuhan ito ni Luchen, mas natuwa ang matandang engkanto na elepante. Nag-aalala na hindi magugustuhan ni Luchen ang mababang immortalidad dito, at kapag hiniling ni Luchen na umakyat ng bundok sa core site, magiging mahirap ito dahil hindi pinapayagan ng core site upstream na makapasok ang mga tagalabas. Ngayon na ang problemang ito ay hindi umiiral, paano ito magiging malungkot? Gaya pa rin ng dati, pinili ni Luchen ang isang mapanganib na bundok bilang kanyang training base. Isa pa rin itong sayaw sa talim ng espada, at kailangan mong maging maingat sa mga aksidente sa lahat ng oras. Dapat kang pumili ng isang lugar na madaling ipagtanggol upang mas mahusay mong harapin ang mga biglaang panganib. Pinili ni Luchen ang bundok, at ang matandang engkanto na elepante ay walang pagtutol, kaya binuhat niya ito pabalik. Dinala ng matandang fairy elephant si Luchen sa gilid ng upper at middle reach, at pagkatapos ay tumigil sa pag-alis, hinayaan si Luchen na bumalik mag-isa. Dalhin mo ang iyong mga tauhan at kabayo dito mag-isa, wala akong pakialam sa mga kalokohang ito. Ipapaalam ko sa iyo na pagdating mo sa daan, hindi ka haadlang hanggat hindi ka nakapasok sa napiling bundok. Ngunit kailangan mong tandaan, huwag lumabas sa bundok na iyon nang walang espesyal na mga pangyayari. Muling sinabi ng matandang engkanto na elepante, kung hindi, ituturing kitang aalis ng tuluyan, at hindi ka napapayagang makapasok muli. Walang problema. Agad na tumugon si Luchen, pagkatapos ay sinimula ng Yuguangbo, at tumakbo patungo sa gitna. Ang pangunahing prioridad ay dalhin muna ang Legion sa Agos, ilagay ito sa bundok na iyon, at simulan ang pagsasanay sa lalong madaling panahon.
Yung iba naman, hindi problema, magkasundo muna tayo sa matandang engkanto na elepante. Marami pa siyang bargaining chip sa kanyang kamay, kahit na lumabag siya sa mga alituntunin ng matandang fairy elephant, marami pa rin siyang puwang para sa pagmamaniobra, kaya bakit hindi matakot? Tumakbo pabalik si Lu Chen sa ibaba ng Agos, mabilis na hinanap ang Fanatic Legion, at dinala sila sa Agos. Oo nga, diretso sa taas, wala ng mga fairy beast na nagkagulo, talagang ginawa ng matandang engkanto na elepante ang kanyang sinabi. Pagpasok sa upstream, iniwasan ni Lu Chen ang core area ng fairy beast, at sinundan ni Xin ang gilid ng upstream, sa wakas ay nakarating sa malayong lugar, at matagumpay na nakapasok sa napiling bundok. Hiniling ni Lu Chen sa lahat ng tao sa Legion na magsanay sa lalong madaling panahon, at inutusan ang Slender Tiger na mag-set up ng alarm para pigilan ang sinuman na hawakan ito, ngunit hindi ito namalayan ng buong Legion, at magiging isang trahedya ang mapupuksa, noon. Kuya, ang lugar na ito ay isang liblib na lugar sa itaas na bahagi, at ang immortalidad ay medyo mas malala. Si Fat Dragon ay sumengot ng walang kamatayang enerhiya sa paligid niya, at medyo hindi nasisiyahan, at sinabing, maaaring matugunan ng matandang engkanto na elepante ang iyong mga kinakailangan, bakit hindi mo samantalahin ang pagkakataong piliin ang gitnang bahagi sa itaas ng Agos, kung saan ang walang kamatayang enerhiya ay ang pinakamataas. Mataas ang walang kamatayang enerhiya sa gitnang lugar, ngunit iyon ang pangunahing tirahan ng mga hayop na engkanto sa ikasyam na antas. Itinuring ng matandang engkanto na elepante ang kanyang tirahan bilang sikreto. Kung makapasok tayo dito, magkakaroon ng mga multo. Sa katunayan, ang pangako ng matandang engkanto na elepante na hahayaan tayong magpwesto dito ay higit na lumampas sa inaasahan ko. I originally planned to get a mountain in the middle reaches, but I didn't expect to get the peak in the upper reaches. I am very satisfied. Ang pinakamagandang bagay dito ay walang mga fairy beast sa paligid, para makatipid tayo ng maraming gulo at makapagsanay sa pag-iisa. Ito ang pinakagusto ko. Kung tungkol sa mababang immortal na enerhiya, hindi mahalaga. Ito ay palaging mas mataas kaysa sa gitnang antas na immortal na enerhiya. Nasa Daluogen Wonderland lang tayo ngayon, at maaari tayong magtanim dito hanggang sa huling yugto ng immortal, at maging ang peak of the immortal ay walang problema. Ang problema, hindi tayo makakapag-cultivate hanggang sa rurok ng Xianzhen, at baka hindi rin tayo makapag-cultivate sa huling yugto ng Xianzhen. Papalapit na ng papalapit ang oras para sa Starlist Competition. Wala na akong masyadong oras para mag-ensayo dito. Papasok ako ng maaga sa Xianming City. Sa oras na iyon, dapat tumigil ka na sa pagsasanay at sundan mo ako. Paliwanag ni Lu Chen. Kuya, lumalakas at lumalakas ang mga kalaban mo, at ang mga lugar na pinupuntahan mo ay lalong umuunlad. Ang mga kapatid ay hindi makakasabay sa iyong ritmo. Bumantong hininga si Fei Long, at muling nag-propose, mas mabuting pumasok ka ng maaga sa Xianming City, at ang Legion ay magpapatuloy sa pagsasanay dito, at pagkatapos ay pupunta sa iyo kapag ang estado ng Legion ay bumuti, ito ay mas mahusay kaysa sa mga kapatid ang iyong Dragon Battle. Ang mga kapatid ay dumaan sa buhay at kamatayan kasama ko, hindi nagrereklamo, maaari ko bang iwanan ang lahat? Noong ako ay nasa Mortal Realm, sinabi ko na anuman ang sitwasyon, kailangan mong sumulong at umatras kasama ang hukbo, at huwag mag-iwan ng sinuman. Kung pupunta ako sa Xianming City mag-isa, ang walang kamatayang enerhiya doon ay mas mataas, at hindi mo na ako makakasabay sa hinaharap, at tuluyan ka ng mahihiwalay sa akin. Kaya, kailangan kitang dalhin sa Xianming City, kahit isang kalad ka rin, kakalad ka rin kita pasulong. Hindi ako natatakot na maging tanga ka, ano ba talagang kinakatakutan mo? Galit na tumugon si Lu Chen, at pagkatapos ay tumigil sa pakikipag-usap kay Fei Long, isang duwag, at dinala sina Warner at Ming Yu ng magkasama upang humanap ng isang tahimik na sulok upang magsanay ng tahimik. Pagkaraan ng 3 araw, sa isang madilim at maangin na gabi, may isang taong lumabas sa 10,000 Immortals Castle, sumugod sa kanluran, at sa wakas ay nakarating sa itaas na pasukan ng Great Mountain Range. Hindi nagtagal, ang mga bantay sa pasukan ay sumugod sa teritoryo ng grupo ng Fairy Elephant at nagulat ng isang bagay na apurahan sa amo ng Fairy Elephant.
Ang matandang fairy elephant ay umiinom ng elixir ng Jixuan Black Musk, at nasiyahan sa proseso ng ebolusyon, ngunit naantala ng sumugod na pasukan ng bantay. Galit na galit siya kaya nagbanta siyang gagamitin ang gwardya upang ilabas ang kanyang galit kung ito ay hindi isang kagyat bagay. Pumunta ang Deputy Castle Master ng Spirit Race sa pasukan at sinabing may apurahang bagay siyang makita si Boss Siang at may kinalaman ito kay Lu Chen. Nanginginig na ulat ng gwardya, may kaugnayan kay Lu Chen. Binuksan ng matandang engkanto na elepante ang kanyang mga mata. Kabanata 3303 Supreme Cultivation Secret. I-update ang pinakabagong kabanata sa lalong madaling panahon. Oo, sinabi rin ng Deputy Castle Master ng Spirit Race na ito ay isang kagyat na bagay, hindi lamang may kaugnayan kay Lu Chen, ngunit may kaugnayan din sa ating mga fairy beast. Sabi ulit ng guard, may kaugnayan pa ba ito sa ating mga fairy beast? Dilat ang mata ng matandang engkanto na elepante. Iyan ang sinabi ng Deputy Castle Master ng Spirit Race, kaya hindi ako nangangahas na maging pabaya, kaya't agad akong magsusumbong sa iyo. Sabi nung guard, ilang tao ang dinala ng Deputy Castle Lord of the Spirit Race? Tanong ng matandang engkanto na elepante. Dumating siyang mag-isa, sabi nung guard. Napakatapang niya, maglakas loob na pumunta para makita akong mag-isa. Kumunot ang noo ng matandang diwata, nag-isip sandali, at pagkatapos ay nagpasya, kung gayon maaari ko siyang puntahan at tingnan kung ano ang gusto niya sa akin. Ang Deputy Castle Master ng Spirit Clan ay ang boss ng Spirit Clan. Sa mga tuntunin ng katayuan, siya ay halos katumbas ng matandang engkanto na elepante, ngunit siya ay kwalipikadong makilala ang matandang engkanto na elepante. Gayunpaman, ang 10,000 Immortal Castle at ang mga fairy beast ay palaging palaban, at ang Deputy Castle Master ng Spirit Race ay tumakbong mag-isa, nakatumbas ng paghawak sa kanyang ulo upang makita ang matandang engkanto na elepante. Ito rin ay nagpapakita ng isang bagay, ang Deputy Castle Master of the Spirit Race ay dumating na mag-isa, dapat mayroong isang napakahalagang kaganapan, kung hindi, imposibleng kumuha ng ganoong panganib. Nang dumating ang matandang engkanto na elepante sa pasukan, nakita niya ang Deputy Castle Master ng Spirit Clan na matagal nang naghihintay dito. Boss of the Spirit Race, kung pupuntahan mo akong mag-isa sa kalagitnaan ng gabi, hindi ka ba natatakot na hindi ka na makakabalik? Ang matandang engkanto na elepante ay nagsabi ng isang salita ng malamig sa simula, at siya ay hindi magalang sa representante na master ng kastilyo ng angkan ng mga espiritu. Boss Siang, nagmamadali akong pumunta sa iyo, hindi ako naniniwalang sasalakayin mo ako. Bahagyang ngumiti ang Deputy Castle Master ng Spirit Race, at sinabing, alam ko na ang tungkol sa iyong mga fairy beast na kumukuha kay Lu Chen, at nandito ako para dito. Kahit ang iyong Spirit Race ay alam ito, kaya hindi ba alam ng iba pang 5 lahi ang lahat? Bahagyang nagulat ang matandang engkanto na elepante, maging ang mga kilay ng elepante ay hindi napigil ang sumimangot, pakiramdam na ang bagay ay tumagas kaagad. Tama, alam ng buong senior management ng 10,000 Immortals Fort na si Lu Chen ay nagtatago sa itaas na bahagi ng malaking bulubundukin, na kung saan ay ang lugar ng iyong ikasyam na antas na peak fairy beast. Ang Deputy Lord of the Spirit Race ay tumango at sinabi iyon. So ano ang gustong gawin ng ating mga fairy beast, kahit na hindi ito kayang pangalagaan ng 10,000 Immortal Castle, pati ang 6 na major races mo? Mayabang na sabi ng matandang engkanto na elepante. Paano kung ang mga elite ng 10,000 Immortal Castle ay lumabas at pilitin ang iyong mga hayop na ibigay si Lu Chen? Sinabi ng Deputy Castle Master ng Spirit Race, kung hindi mo ibibigay, gagamitin ng 10,000 Immortal Castle ang lahat ng mapagkukunan nito upang labanan ang iyong mga hayop, at ito ay magiging isang mahusay na labanan. Kapag nagsimula ang labanan, hindi tulad ng hindi pa tayo lumalaban sa Wang Xianbao dati, at ang lakas ng lahat ay halos pantay-pantay. Tumanggi ang matandang engkanto na elepante na tanggapin ang banta, at nag-alab ng panibagong galit, na nagsabing, hindi ako naniniwala na ang Wang Xianbao ay magsasapanganib ng malaking pagkatalo upang makipagdigma sa aking grupo ng mga fairy beast para kay Lu Chen. Boss Immortal Elephant, sa pagkakataong ito ay seryoso na talaga ang 10,000 Immortals Fort.
Kung hindi mo makuha si Lu Chen, kailangan mong labanan ang labanang ito sa Immortal na Beast Group anuman ang pagkatalo. Ang Deputy Castle Master ng Spirit Race ay umiling, at muling sinabi, ang tanong ngayon ay, ang iyong grupo ng mga immortal na hayop ay makikidigma na may malaking pagkatalo para sa isang sangkatauhan. Nagbibiro ka ba? Lahat ng tao sa 10,000 Immortals Castle ay galit na galit kay Lu Chen. Baka si Lu Chen ang pumatay sa may-ari ng 10,000 Immortals Castle. Labis na nagulat ang matandang engkanto na elepante, medyo hindi makapaniwala, at nagtanong bilang ganti. Likas na hindi pinatay ni Lu Chen ang master ng Wanxian Castle, ngunit pinatay niya ang deputy master ng Yaozo. Sabi ng Deputy Lord of the Spirit Race. I'm sorry, pinugutan talaga ng ulo ng batang ito ang amo ng Demon Clan. No wonder gusto mo siyang arestuhin ng Wanxian Castle kahit gaano pa kalaki. Biglang natauhan ang matandang diwata, at pagkatapos ay may naisip siya, at labis siyang naguluhan, hindi, nakilala ko ang amo ng angkan ng halimaw, siya ay isang malakas na tao sa tuktok ng diwata, paano siya papatayin ng Lu Chen? Hindi naman, pinapasok mo si Lu Chen, wala ka bang alam tungkol kay Lu Chen? Ang Deputy Castle Master ng Spirit Race ay medyo nagulat, at nagtanong bilang ganti. Siyempre naiintindihan ko na si Lu Chen ay si Danxiu, isang miyembro ng Danzang. Ang matandang fairy elephant ay natigilan, at muling sinabi, gayunpaman, alam kong medyo malakas ang combat power ni Lu Chen, at ang mga ordinaryong fairy beast ay hindi makakapantay sa kanya. Ngunit siya ay hindi hihigit sa isang malaking Luo Jinxian, gaano man malakas siya, wala siyang silbi. Masyado mong minamaliit si Lu Chen. Huwag mong isipin na si Lu Chen ay hindi kahit isang engkanto. Sa katunayan, ang lakas ng pakikipaglaban ni Lu Chen ay mas malakas kaysa sa iyong inaakala. Ibunyag ang mga detalye ni Lu Chen, ang numero 1 eksperto sa 10,000 Immortal Castle ay humarap kay Lu Chen, at muntik nang mapugutan ng ulo ni Lu Chen. Sinabi mo na kaya ito ng Deputy Castle Master ng Monster Killing Clan. Nag-strike ba si Lu Chen? Panipi. Ang pinakamalakas na tao sa 10,000 Immortals Castle. Nag-isip sandali ang matandang diwata, at muling nagtanong, sa huling malaking santukan, isang kabataang tao na may napakalakas na kapangyarihang panlaban ay ipinanganak ng wala saan, at siya ay hindi magagapi laban sa lahat ng immortal at hayop. Kahit ako. Tanong dito, hindi na nagsalita ang matandang engkanto na elepante na medyo nahihiya dahil natalo ito ng napakalakas na kabataang tao. Tama. Ang kanyang pangalan ay Duan Yingjun. Siya ang pinakamalakas na tao sa 10,000 Immortals Castle. Natalo rin siya ni Lu Chen. Sabi ng Deputy Lord of the Spirit Race. Kung matatalo ni Lu Chen ang kabataang iyon, ang pagpatay sa Deputy Castle Master ng Monster Race ay magiging parang paghiwa ng mga melon at gulay. Ang batang ito ay napakalakas, kaya niyang maglakad ng patagilid sa bahaging ito ng kalsada, bakit magtatago sa aking fairy beast? Pupunta ako, anong klaseng tiyuhin ang kinuha ko? Labis na nagulat ang matandang engkanto na elepante, at biglang naisip, isang bagay, hindi niya napigil ang imulat ang kanyang mga mata, damn it, ang amo ng Fairy Lion Clan ay nagkaroon ng away kay Lu Chen, ngunit nawala siya sa lihim na kaharian ng Chipo. Hindi kaya siya ay pinugutan ng ulo ni Lu Chen. Magtiwala at alisin si Mo Fei. Ang Deputy Castle Master ng Spirit Race ay tumawa, at sinabi, sa pagkakaalam ko, ang mga may hinaing kay Lu Chen ay karaniwang hindi end well. Okay, let's get down to business. Pumunta ka dito para sabihin sa akin ito, nagpapadala ka ba ng mensahe para kay Wang Xianbao? Gusto mo bang ibigay ko si Lu Chen sa 10,000 Immortals Castle sa upang maiwasan ang isang malaking labanan sa pagitan ng dalawang panig? Tumalikod ang matandang engkanto na elepante at tinanong ang tanong na ito. At kung gayon, hindi direktang tumugon ang Deputy Castle Master ng Spirit Race, ngunit nagtanong ito ng rhetorical na tanong na tulad nito. Dahil dito, nanatiling tahimik at walang tugon ang matandang engkanto na parang ayaw niyang pumili. Paano kung hindi, na naging dahilan ng pagkalito ng matandang diwata sa mismong lugar? Kung wala ka rito para maghatid ng mensahe, then what on earth are you here for? Kumunat ang noo ng matandang diwata. Kaibigan ako ni Lu Chen, at nandito ako para iligtas si Lu Chen.
Sa wakas ay isiniwalat ng Deputy Castle Master ng Spirit Race ang tunay na layunin ng paglalakbay na ito, at sinabing, ayaw mong magsimula ng digmaan para kay Lu Chen, at hindi mo gustong ibigay si Lu Chen ng basta-basta. Makakatulong ako, lutisin mo ang problemang ito. Dalhin mo ako sa Lu Chen Bar. Ang matandang fairy elephant ay nag-alinlangan sandali, pagkatapos ay pumayag sa kahilingan ng Deputy Castle Master ng Spirit Clan, at personal na kinuha ang Deputy Castle Master ng Spirit Clan para makipagkita kay Lu Chen. Gayunpaman, sa pagdating ng Deputy Castle Master ng Spirit Race, ang pagmumuni-muni ni Lu Chen ay biglang naputol. Vice Castle Master of the Spirit Race, hindi pa tayo magkakilala noon, ano ang gusto mo sa akin? Naglakad si Lu Chen pababa ng bundok, nakita na ang Deputy Castle Master of the Spirit Race ay labis na hindi nasisiyahan, at direktang tinanong siya. Kabanata 3304 Duan Yingjun, napatunayan na may kakayahan kang patayin ang Deputy Castle Master ng Demon Clan, at ang matataas na opisyal ng lahat ng angkan sa Wanxian Castle ay napaniwala niya. Ang Deputy Castle Master ng Spirit Race ay hindi nagpatalo, at habang sinusukat si Lu Chen, sinabi niya, at ang balita ng iyong panghihimasok sa lupain ng mga immortal na hayop ay kumalat na rin sa 10,000 Immortals Castle. Maaari mong wala ng tahimik na buhay. Nakilala na niya si Lu Chen noon, ngunit hindi niya gaanong pinansin si Lu Chen, at hindi niya pinagmamasdan si Lu Chen ng seryoso. Ngunit mula nang malaman niya na si Lu Chen ay may relasyon sa Spirit Race, lalo na ang hindi nalutas na relasyon sa pagitan ni Lu Chen at ng Goddess of the Spirit Race, iba ang pakikitungo niya kay Lu Chen. Sa orihinal, tutol siya sa pakikitungo ni Duan Yingjun kay Lu Chen, at tinutulan din niya si Wang Xianbao na maging kaaway ni Lu Chen. Ngunit kahit ang Lord of 10,000 Immortals ay hindi nakayanan ang panggigipit ni Duan Yingjun, at ang iba pang mga lahi ay nasa panig din ni Duan Yingjun, lalo na si Yao Zhou ay nanumpa na hindi tugma kay Lu Chen, at para sa kanya, ang pangkalahatang oposisyon ay tapos na. Dahil lamang sa single at mahina ang kanyang Lingxian clan, kahit na malinaw na sila ay nasa panig ni Lu Chen, hindi sila makakalaban sa iba pang 5 pangunahing karera. Sa makatuwid, wala siyang pagpipilian kundi isuko ang kanyang maliwanag na pagsalungat, magpanggap na sumusunod sa publiko, at lumahok sa pagpupulong ng iba pang 5 pangunahing karera laban kay Lu Chen. Ibig sabihin, nagsilbi siya bilang isang undercover na ahente para kay Lu Chen sa Wanxian Castle, at pagkatapos ay ipinaalam kay Lu Chen ang mga plano ng pagsasabuatan ng iba pang 5 pangunahing karera. Kung hindi, walang alam si Lu Chen, at nakakatakot kung bigla siyang nahuli ni Wang Xianbao. Ang matataas na opisyal ng lahat ng grupong etniko sa Wang Xianbao ay hinikayat ni Duan Yingjun, isinama mo ba kayo dito? Walang pakialam si Lu Chen sa ibang mga isyo, ito lang. Siyempre hindi kasama ako, ni ang Eldar. Bahagyang ngumiti ang Deputy Castle Master ng Spirit Race, at sinabing muli, may isang taong mula sa Chaotian Forest ay dumating sa Wanxian Castle. Alam ko na ang tungkol sa iyo. Imposible para sa akin na makitungo sa sarili kong mga tao. Ang relasyon sa pagitan namin ng Spirit Race ay palaging umiral mula sa mortal na mundo hanggang sa Fairyland, at hindi ito kailanman nasira. Marahan na ba maantong hininga si Lu Chen, napakasaya. Simula nang magsimula siya sa martial arts, lahat ng level ng Spirit Race ay naging kaibigan niya, lalo na dahil kay Linghua, kaya ang huling bagay na gusto niya ay makipaglaban sa mas mataas na level ng Spirit Race balang araw, nasisira sa kanyang paggalang sa buong espiritu, lahi. Ang pabor ng mundo. Ang mga salita ng Deputy Castle Master ng Spirit Race ay nilinaw ang kanyang pinagmulan sa Spirit Race, at ginawa siyang makipagsapalaran. Lahat ng alalahanin niya ay agad na napawi. Alam na ng 10,000 Immortals Castle na narito ka, at nagtitipon sila ng mga elite mula sa lahat ng etnikong grupo, at bubuo sila ng malaking hukbo na pupunta rito sa lalong madaling panahon. Ang Deputy Castle Master ng Spirit Race ay tumingin patagilid sa matandang engkanto na elepante, at pagkatapos ay sinabi kay Lu Chen, sa pagkakataong ito, ang Wanxian Castle ay lalabas ng buong lakas, at hindi sila magdadalawang isip na makipaglaban sa grupo ng Fairy Beast, at gusto kitang makuha. Sino ang pinuno? Tanong ni Lu Chen. Brokenly guwapo, sabi ng Deputy Lord of the Spirit Race. Siya na talaga. Tumango si Lu Chen, hindi nagulat.
Kung hindi lang sa gwapo, aksidente lang. Si Duan Yingjun ay umasa sa kanyang lolo bilang ninuno ni Duanlong kaya't siya ay naglakas loob na gumawa ng kahit ano at mas baliw kaysa sino man. Dahil alam niyang hindi siya ang kalaban ni Lu Chen, nang ahas siyang mag-pull up ng isang team para hanapin si Lu Chen, kahit nasa kapinsalaan ng pakikipaglaban sa grupo ng mga immortal na hayop, isa lang siyang baliw na aso. Pagpalat sa Lord of Wanxian Castle, siguradong wala siyang lakas ng loob. Gusto ni Duan Yingjun na tawagan ang lahat ng peak immortals mula sa lahat ng lahi sa 10,000 Immortals Castle. Ang bilang ay lumampas sa 100,000. Siguradong hindi mo sila matatalo. Muling sinabi ng Deputy Castle Master ng Spirit Race, iminumungkahi kung umalis ka rito at humanap ng isa pang nakatagong lugar upang maiwasan ang limelight. Maliban sa malalaking bundok, may mga kapatagan na makikita sa isang sulyap at walang mapagtataguan. Tumingin si Lu Chen sa Deputy Castle Master ng Spirit Race, at galit na sinabi, maliban kung, aakyat ako at papasok sa pangalawang seksyon ng Tongchangxian Road. Iyan ang road section ng Xianming City, na lugar din ng Xiansheng. Hindi ka dapat pumunta sa kaharian na ito, kung hindi ay papatayin ka ng mga gwardya sa mismong lugar. Mabilis na sabi ng Deputy Castle Master ng Spirit Race. I can't go up? I can't stay here? Saan mo ba ako gustong magtago? Tanong pabalik ni Lu Chen. Ikaw ay hindi isang diwata, at maging ang iyong mga tao. Maaari kang bumalik sa Four Great Wonderlands. Sabi ng Deputy Lord of the Spirit Race. Hindi ba't lalo kang nabubuhay at babalik ka? Ngumiti si Lu Chen. Ganito ang sitwasyon, wala kang ibang choice. Kung hindi, naghihintay ka ng mamatay kung magpapatuloy ka dito. Tumawa din ang Deputy Castle Master ng Spirit Race, at hinikayat, babalik lang, hindi naman sa hindi ka na makakabalik, okay lang na pumasok ka ulit sa Tongchangxian Road pagkaraan. Nang ilang sandali, walang kwenta kung masangkot ka dito. Nandito ako, kaya wala akong balak bumalik. Kahit bumalik ako pansamantala, sayang ang oras ko. Umiling si Lu Chen. Tinanggihan ang mungkahi ng Deputy Castle Master ng Spirit Race, at sinabing, dahil hindi ako makakapunta sa pangalawang seksyon, hindi ako pupunta kahit saan, at dumiretso sa Wanxian Castle para pumatay. Duan Yingjun. Hindi na ito maaaring gumana ngayon. Pagkatapos ng pagpatay sa Deputy Castle Master ng Yaozu, ang antas ng seguridad ng gusali ng kastilyo ay itinaas, at ang mga gwardya ay tumaas din ng malaki. Hindi mo ito mahawakan kahit kailan. Ang Deputy Castle Master ng Spirit Race ay umiling, at sinabing muli, bukod dito, si Duan Yingjun ay natatakot din na patayin mo, kaya hindi na siya nang ahas na kumuha ng mga utos. Laging mayroong malaking bilang ng peak immortals sa paligid niya, at walang pagkakataon na patayin siya. Matalino ang lalaking ito. Napabuntong hininga si Lu Chen, sa ganitong paraan, hindi gagana ang kalsadang ito. Higit pa rito, dapat mong malaman kung kaninong apo si Duan Yingjun. Ang Deputy Castle Master ng Spirit Race ay tumingin kay Lu Chen, at sinabing, kung papatayin mo siya, mahihirapan ka sa hinaharap, at hindi ka pababayaan ng kanyang ninuno. Patriarch Broken Dragon ba ang tinutukoy mo? Ngumiti si Lu Chen, at sinabi, nabalitaan ko na si Patriarch Duanlong ay sobrang abala kamakailan at umalis na para sa isang ekspedisyon. Kahit na mamatay si Duan Yingjun ng 100 beses, hindi niya malalaman. Pagbalik niya mula sa ekspedisyon, malalaman niya ang lahat, at pagkatapos ay darating ang iyong kamatayan. Nang makitang walang pakialam si Lu Chen, galit na sinabi ng Vice Castle Master ng Spirit Clan. Pag-usapan natin ito kapag bumalik siya mula sa ekspedisyon. Alam ng multo kung kailan siya babalik, maaaring 1 taon, maaaring 10 taon. Huminto si Lu Chen, at pagkatapos ay nagsabi, oh, sa oras na bumalik siya, umabant na ako ng mabilis, at kaya ko pa siyang patayin. Nagyayabang ka. Ang Deputy Castle Master ng Spirit Race ay paulit-ulit na umiling, hindi naniniwala na si Lu Chen ay may ganoong kakayahan. Ang Patriarch Duanlong ay isang tunay na superpower, at isa sa mga nangungunang manlalaro sa Heavenly Immortal Road. Ang kanyang cultivation base sa Immortal Realm ay karaniwang umabot sa ceiling level, at siya ay isang ganap na nakakatakot na pag-iral.
Si Lu Chen ay nasa gitnang yugto pa lamang ng Daluo Jinxian ngayon, at hindi na niya ito maaabutan pagkatapos ng 100 taon ng pagsasanay, kaya bakit siya nang ahas na sabihing pinugutan siya ng ulo. Tigilan na natin ang pagtatalo tungkol dito, balik tayo sa negosyo. Dahil hindi ko kayang patayin si Hingjun, lalabanan ko siya ng husto. Ikinaway ni Lu Chen ang kanyang kamay, pagkatapos ay itinoon ang kanyang isip sa Fairy Beast, at sinabi, si Duan Yingjun ay may 100,000 hukbo, at ang Fairy Beast Group ay mayroon ding 100,000 elite. Pag-usapan natin ito kung makakalaban siya. Lu Chen, pinapasok lang kita sa bundok para mag-practice, hindi ibig sabihin na paprotektahan kita. Nang marinig ito, ang matandang fairy elephant ay hindi na nakakibo, at muling nagsalita, ang aking fairy beast group ay hindi lalaban hanggang kamatayan kay Wang Xianbao para sa iyo, dapat ay malinawan ka tungkol dito. Hindi kaya, kapag dumating ang hukbo ng 10,000 Immortals Castle, direkta mo akong ibibigay. Tanong pabalik ni Lu Chen. Kabanata 3305. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Tumira ka rito dahil sa pakikipagpalitan ng ating mga fairy beast, at ang ating mga fairy beast ay walang karapatan na ibigay ka. Sa harap ng mga pagdududa ni Lu Chen, umiling ang matandang engkanto na elepante, at direktang sinabi, gayunpaman, para maiwasan ang digmaan, gagawa ako ng konsesyon sa Wanxian Castle at hindi ko sila pipigilan na pumunta sa iyo. Anong pinagkaiba niyan sa direktang pag-abot sa akin? Nakangiting tanong pabalik ni Lu Chen. Siyempre may pagkakaiba. Muling umiling ang matandang engkanto na elepante, at muling sinabi, maaari kang tumayo sa tabi ng bundok at lumaban sa hukbo ng 10,000 Immortal Castle, kahit papaano ay may pag-asa ka pa na protektahan ang iyong sarili. Ang lugar na ito ay malayo sa pangunahing lugar, at kabilang sa itaas na gilid ng malaking hanay ng bundok. Mayroong medyo maliit na enerhiya ng engkanto, at ito ay hindi masyadong sikat sa ika-9 na antas ng Peak Fairy Beast, at ito ay halos nabawasan sa isang abandonadong lugar. Kahit na lumaban dito si Lu Chen at ang hukbo ng 10,000 Immortals Fort, kahit na sirain ang lugar na ito, wala itong pakialam. Ang mahalaga ay huwag makisali sa grupo ng Fairy Beast. Anyway, ang deal kay Lu Chen ay nakumpleto na, at ang mga benepisyo ay inani na, kaya wala itong obligasyon na protektahan si Lu Chen. Lalo na ang mga elite ng 10,000 Immortals Fort ay lumabas ng buong puwersa. Kung gusto nilang protektahan si Lu Chen, kailangan nilang magbayad ng malaking halaga na hindi dapat gawin. Hindi sapat ang kaharian ng aking legion. Hindi ko kayang labanan ang rurok ng 100,000 Immortals sa 10,000 Immortals Castle. Dapat ay nasa iyo ang suporta ng iyong walang kamatayang mga hayop. Sabi ni Lu Chen. Sorry, we fairy beasts can't help. Tatanggi na sana ang matandang fairy elephant, pero bago pa man siya matapos magsalita ay biglang nagningning ang mga mata niya, at hindi na niya nasabi ang mga sumusunod na salita. Dahil, naglabas si Lu Chen ng 3 fairy barrels, na puno ng Black Musk Elixir, bawat isa ay maganda. Ito ang 39,000 Black Musk Elixir na ibinawas ni Lu Chen kanina, at ito rin ang huling bargaining chip, at sa wakas ay naging kapaki-pakinabang ito. 10,000 barrels, 30,000 barrels. Tinapik ni Lu Chen ang isang fairy bucket, at sinabing, 30,009 gorgeous Black Musk Elixir, this price can buy peace. Hawakan mo ang damo, bakit may Black Musk Elixir ka pa? Ang dami naman. Ang matandang engkanto na elepante ay tumitig sa 3 engkanto balde na may dilat na mga mata, na may pag-aalinlangan sa kanyang mukha, at sa lalong madaling panahon ay biglang napagtanto, lumalabas na ikaw ay nagpino ng higit sa 60,000 piraso, at ikaw mismo ang nagpigil ng 30,000 piraso. Kalokohan, ako mismo ang nagdala nitong 30,000 piraso, at wala itong kinalaman sa Black Musk Elixir na tinulungan kitang pinuhin. Ang ilang mga puno ng prutas na itim na musk na natagpuan mo, maaari mong pinuhin ang higit sa 30,000 piraso, hindi na. At saka, originally na pagkasundoan na I will refine 30,000 pieces for you, but I overfulfilled and didn't disappoint you. Matagal nang pinaghandaan si Lu Chen, at natural na hindi niya aaminin na ang 30,000 siyam na kulay na Black Musk Elixir ay nauugnay sa mga Black Musk Fruit Tree ng matandang fairy monkey,
at hindi niya bibigyan ng pagkakataon ang matandang engkanto na elepante para hilingin ito ng direkta. Ang matandang engkanto na elepante ay nalagutan ng hininga, ngunit hindi siya makapagsalita ng kahit ano nang nakabuka ang kanyang bibig. Dahil alam na may mga multo si Lu Chen, wala itong kapangyarihang pabulaanan. Ang pinakamahalagang punto ay ang kondisyon para dito at ng matandang fairy monkey na lumabas sa Lu Chen sa oras na iyon ay upang pinuhin ang 30,000 Nine Gorgeous Black Musk Elixir, ngunit nagbigay nga si Lu Chen ng labis na halaga, kaya ano pa ang masasabi nito? Bukod dito, hindi pinapayagan ni Lu Chen ang mga immortal at hayop na magsanay ng alchemy. Walang nakakaalam kung gaano karaming nag-ensayo si Lu Chen. Kahit na ang 30,000 na barya ay pinigil ni Lu Chen, ano ang magagawa nito? Gusto mo bang sunggaban? Imposible. Hindi niya alam kung paano ninakawan si Lu Chen noon, ngunit ngayon na alam niyang may kapangyarihan si Lu Chen na patayin ang rurok ng immortal, hindi na niya gagawin. Ngunit 30,000 piraso ng Nine Gorgeous Black Musk Elixir ang nasa harapan niya, ang kanyang mga mata ay namumula, ang kanyang puso ay nangangati, at siya ay nag-iisip kung paano ito makukuha. Bago pinino ni Lu Chen ang mahigit 30,000 coins, ibinahagi niya ang loot sa matandang fairy monkey at nakakuha lamang siya ng 10,000 coins. Pagkatapos ng lahat, natagpuan ng grupo ng unggoy ang puno ng prutas na itim na musk at nag-ambag ng pinakamalaking. Natural, kinuha ng matandang fairy monkey ang malaking ulo at kinuha nito ang maliit na ulo. Bilang pinakamalakas na boss ng fairy beast group, hindi ito masyadong nasisiyahan sa maliit na ulo lamang. Ano na ngayon? Ito lang ang naruroon sa eksena, at hanggat pumayag siyang makipagpalitan kay Lu Chen, kaya niyang lunukan ang lahat ng Nine Gorgeous Black Musk Elixir para sa kanyang sarili. Malaki ang populasyon ng fairy elephant nito. Mayroong 10,000 fairy elephant sa tuktok ng ika-9 na ranggo, at walang halaga ng Nine Gorgeous Black Musk Elixir ang sapat. Kung manalo ka nitong 30,000 Nine Gorgeous Black Musk Elixir, ito ay magiging lubhang kasiya siya, at magbibigay ito ng mas maraming 9 na antas na peak fairy elephant ng pagkakataong makalusot sa ika-10 antas. Gayunpaman, nang maisipan nitong samantalahin si Lu Chen at kailangang makipagkompetensya sa Wang Xianbao, nag-alinlangan itong muli. Hindi ito ang huling malaking scuffle. Ang dalawang panig ay hindi sinubukan ang kanilang makakaya, at ang laban ay tumigil sa ilang sandali, kaya natural na ang pagkatalo ay hindi gaanong. Sa pagkakataong ito, dumating ang Wanxian Castle na may layunin, at magiging head-to-head battle ito. Ang magkabilang panig ay magdaranas ng matinding pagkalugi, at ang grupo ng mga walang kamatayang hayop ay maaaring hindi ito makayanan. Sa makatuwid, nakaramdam ito ng matinding pressure at hindi nang ahas na mangako kay Lu Chen. Huwag kang mag-alala, babantayan ko ang iyong mga hayop na lumalaban mula sa likuran, at dadalhin ko ang mga tao upang sumali sa labanan upang tulungan ang iyong mga hayop. Ngumiti si Lu Chen, at muling nangakong, mayroon akong malakas na auxiliary force, na makakasigurado na ang iyong defense line ay hindi masisira, at masisiguro ko rin natataas ang defense power ng iyong mga forward. Sa madaling salita, mababawasan nito ang iyong mga pagkatalo. Ang iyong auxiliary force. Nang marinig ito, nagliwanag ang mata ng matandang engkanto na elepante, at agad niyang naramdaman na may magagawa siya. Ang hukbo ni Lu Chen ay may maraming pantulong na puwersa at napakalakas. Matagal na nitong narinig ang tungkol dito. Ang hukbo ng mga immortal na hayop sa lahat ng antas sa ibaba ng ika-9 na antas na peak ay sunod-sunod na nakipaglaban sa mga tropa ni Lu Chen, ngunit hindi pa rin sila manalo. Kung gagamitin ang auxiliary power ni Lu Chen sa grupo ng mga fairy beast, tiyak na tataas ang depensa at maging ang pagiging epektibo ng labanan ng grupo ng mga fairy beast. Sa oras na iyon, ang grupo ng mga immortal na hayop ay tiyak na magkakaroon ng kalamangan laban sa hukbo ng Wanxian Castle, kung gayon ang sitwasyon ay magiging iba. At saka, hahanap ng tamang oras ang ating Spirit Race troops para umatras mula sa battle sequence ng Wanxian Castle. Nang makita na ang matandang fairy elephant ay naantig, ang deputy castle master ng Spirit Clan ay agad na nagpahayag ng kanyang opinyon. Kung wala ang ating Spirit Fairy Clan, ang kapangyarihan ng 10,000 Immortal Castle ay hihina, at kayong mga fairy beast ay hindi gaanong ma-stress. Okay, it's a deal? You'd better not break your word?
or don't blame me for not doing it then. Ang matandang engkanto na elepante ay nagpasya, ginulong ang 3 fairy barrel na ibinigay ni Lu Chen, at tinanggap ang 30,000 siyam na kulay na Black Musk Elixir. Gusto ko pang tumambay sa teritoryo mo, how dare I break my promise? Napakalalim ng relasyon namin ng Spirit Race, at ang Deputy Castle Master ng Spirit Race ay pumunta rito para makipagsapalaran para sa akin, lalo pat sirain ang kanyang pangako. Huwag kang mag-alala, Boss Siang. Kung ang hukbo ng Wang Xianbao ay maglakas loob na pumasok, sila ay matatalo. Tumawa si Lu Chen, at pagkatapos tapikin ang kanyang dibdib para bigyan siya ng katiyakan, tinalakay niya ng malalim ang matandang engkanto na elepante at ang Deputy Castle Master ng Spirit Race, kung paano lalabanan ang hinaharap na labanan. Pagkalipas ng 2 araw bilang Vice Master ng Spirit Race, ang hukbo ng Wanxian Castle ay sa wakas ay ipinadala at dumiretso sa itaas na bahagi ng Great Mountain Range. Mayroon lamang isang opisyal na pasukan sa itaas na bahagi ng Great Mountain Range. Nang pumunta ang mga tao mula sa Wanxian Castle sa Chipo Secret Realm, dumaan din sila sa entrance. Ang iba pang mga lugar ay halos talampas o bangin, at hindi madaling makapasok. Ang pasukan ay medyo malaki, mga ilang libong talampakan ang lapad, napakalawak na maaari pa itong maging isang larangan ng digmaan. At ang lokasyon ng battlefield na ginawa ni Lu Chen ay nakalagay sa pasukan. Sinamantala ng matandang fairy elephant si Lu Chen, kaya kailangan niyang gawin ang mga bagay para kay Lu Chen. Ipinatawag na niya ang mga elite ng lahat ng etnikong grupo ng mga fairy beast na magtipon sa pasukan. Dumating din ang mga pangunahing miyembro ng Fanatic Legion, sa kabuuan ay higit sa 20 katao, ang pinuno ay si Fat Dragon. Nandito si Lu Chen. Ang matandang fairy elephant ay hindi nakita ang anyo ni Lu Chen, at sa sobrang galit ay malapit na siyang sumabog.